uri ng usapin. So mahalagang lahat tayo natututo. Ha? Nasa linya po natin si Dean Gary Ador Junicio, School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benilde. Good morning po, Dean Junicio, sir. Good morning, Dean. Ay, magandang umaga, Tuesday at Christian. At Animo. kinagagalak ko na maimbitahan ngayong umagang ito sa inyong programa. Ayan, hihingi kami ng inyong mga Hmm. inputs din Gary, ano po. Ito kasalukuyan nating nararanasan ngayon, itong palitan ng mga masasakit na salita sa pagitan ng patutsyadahan, sa pagitan ng ating mga opisyal, mga mambabatas at nung opisyal din ng kabilang panig ng Chinese Embassy. Ilang linggo na nating susubaybayan yung kanilang mga palitan na ganito, no? Ano ba ang nakikita nyo rito din? Kasi parang lumalabas na sarili nating mga kababayan ay tila pumapanig o ipinagtatanggol pa daw yung China para doon sa ating teritoryo na dapat sa atin nga. Kaso parang nandun sila lahat yung narrative o kwento ng Chinese Embassy kaugnay nung kung sino ba ang nagmamay-ari ng teritoryo dyan sa West Philippine Sea. Kailangan bang humantong ang usapin na ito sa pagtatalo-talo ng ating mga opisyal? Well, yun ang isa sa mga bagay na nalulungkot namin, especially kami bilang kolehiyo ng diplomasya at paggogobyerno. Dahil lang sa pag-aralan namin, ang sinasabi sa aming mga estudyante, when we define our international relations, ang ating fundamental base ay ang ating national interest. At tandaan natin, yung usapin ng West Philippine Sea ay isang national interest. So, ibig sabihin, dapat nagkakaisa ang lahat ng mga Pilipino, ang lahat ng mga mamayan. At ang nakakalungkot nga, dahil even yung ibang mga bansa, kung ating babalikan, no, marami silang mga statement like yung South Korea, Japan, Canada, Germany, no, they're all in support for our victory diyan sa Permanent Court of Arbitration noong 2016. So, makikita ng maigi, no, yung mga malaking mga bansa ay sumusuporta sa atin samantalang tayo medyo sintunado, no? Pero siguro ang solusyon diyan, baka importante din talaga balikan natin yung kasaysayan dahil yun ang claim din ng China dahil nga ang sabi ng UNCLOS, no, wala namang basis ang historical claim. Dapat ito ay laging nasa batas at for this matter, importante yung international law. Oo. Din, unang-una, napansin naman natin na parang iba ngayon yung mga pahayag ng Chinese Embassy dahil nung mga nakaraan hindi naman ganito. Ano yung basa ninyo sa bagong estilo ng komunikasyon ng Chinese Embassy? Ganun din yung pag-handle nito o pagsagot ng ating mga opisyal ng gobyerno. Well, sa larangan ng diplomasya, ang tawag namin dyan ay wolf warrior diplomacy. Pag sinabi ting wolf warrior diplomacy, ay nagiging matapang, agresibo ang isang bansa, no, na merong isang sigalot or merong conflict sa isang bansa para ipakita yung kanyang superiority, para ipakita na, kahit hindi rational, kahit undiplomatic, for example. Kasi kami, halimbawa, sabi ko nga, sa School of Diplomacy and Governance, importante sa amin ang protocol, importante sa amin ang etiquette. Pero kapag nakita mo yung mga past statement, halimbawa, nung deputy spokesperson ng Chinese Embassy ngayon, halta mo, parang mga salitang kanto at sangganon, for lack of a better term, no? Yun bang ganong klase din ng mga pananalita ay nagwawarant na patulan natin o tumbasan ng katulad din na uri ng pananalita? Oo. Again, kung titingnan din naman, patuloy nating ina-uphold yung ating pagkapanalo diyan sa sa Permanent Court of Arbitration. Kaya ang ating binabanggit lang naman kay kung ano ang naging desisyon ng PTA. So, in a sense, wala naman tayong naging marahas o wala naman tayong naging illogical o irrational ng mga statement. Ako ikwento ko lang, alam niyo ba yung naging controversial, for example, kay Commodore J. Tariela? Yes, oo. Isa Nangyari yan. doon sa isang forum na he-knows mismo namin. So, maliwanag na this is an academic forum and I was there, napakinggan ko yung buong konteksto at nakita ni Commodore Tariela na yung larawang ipinakita ay AI-generated at simply a response. So, in a sense, hindi to direktang pangungutya, no? But simply showing a different reaction. At in fact,
kung babalikan mo nga halimbawa yung mga sinasabi ng mga yung mga Chinese officials at even yung conduct halimbawa ng Chinese Coast Guard diyan sa West Philippine Sea. Di ba napakagrabe naman ang mga ginagawa nila laban sa ating mga mangingisda at sa Philippine Coast Guard. So what's the fuss na bakit parang nagiging nagkakaroon pa ng maraming spokesperson Oo. yung Chinese embassy dito sa ating pamahalaan. Nakakalungkot talaga 'yon. Oo, nagsimula yung patutsadahan ng mga mambabatas na yan at nung Chinese embassy officials dahil nga doon sa tinuran itong si Commodore J. Tariela. Humantong pa din doon sa panawagan nila na ideklarang persona non grata yung ambassador ng China. Una sa lahat, pakipaliwanag mo nga muna pag sinabing persona non grata, ano bang ibig sabihin niya? Oo, sa diplomatic way dahil iba yung implikasyon. According sa Vienna Convention of 1967, there's an Article 19 provided na ang isang embassy or isang embahada or consulate office sa isang bansa ay maaaring ideklara, yung mga personal dito ay pwedeng ideklarang persona non grata o hindi ka nais-nais, na ang ibig sabihin ay hindi na sila dapat manatili sa bansang yon dahil nga meron silang mga kilos, gawain, or mga nagawang paglabag sa batas ng isang bansa. Tandaan natin, yung embassy, although it's a property ng isang bansa, halimbawa kung American Embassy to, Chinese Embassy, it's owned by the China government or the US government. But on the other hand, they still have to follow. Ano ba yung mga batas, mga kultura, halimbawa, na ino-observe natin. Halimbawa, kung nasa Saudi Embassy tayo, kailangan kang sumunod doon sa mga kultura nila. Di ba? Hindi ka pwede doon maglalabas dyan ng kung ano-anong mga damit o kasuotan or magpiesta ka, magpakain ka ng lechon sa public. Kasi yan ay halal. Yan ay bawal, no? So haram kumbaga sa kanila. So yan yung sabihin ng persona non grata. So ang persona non grata ay isang mabigat na pinapataw sa isang leader or pinuno ng isang embahada, at marami itong implikasyon politically. Number one, syempre, nagiging strain yung relasyon ng mga bansa. At pwede rin kasi nga halimbawang magkaroon halimbawa ng mga pull-out. Kasi may mga ganyang insidente in the past na nadeklarang persona non grata, halimbawa yung American official dyan sa Venezuela. So ang ginawa ng American government, sinarado na nila yung embassy dyan sa Venezuela. So yan yung mga epekto. So politically, ang tawag nga namin, this is always the last resort. Yes. So, kung talagang hindi na kayang pag-usapan, hindi na kayang ayusin yung gusot ng isa't isa. No? So, kaya nga sabi nga ni Pangulo, hindi siya sang-ayon sabi sa niya, persona non grata. No? Although, syempre, importante rin talaga na maging matatag ang ating bansa sa pagsuporta, no, sa mga pinuno rin, no, na kapwa nating Pilipino. Pero Dean, ano yung basa ninyo doon sa ating mga kababayan? Dahil syempre bilang Pilipino, dapat alam na natin yung stand ng kung ano yung atin, kung ano yung teritoryo natin. Pero ano yung basa nyo na tila may pagkakahati-hati ng opinion yung ilang ating mga kababayan? Una, sabi ko, baka kailangan lang balikan halimbawa noong 1995, nung unang nagtayo ng structure yung Chinese government dyan sa Mischief Reef. Ang paalam nila sa atin ay tatayo nitong artificial structure para lamang suportahan yung kanilang mga fisher folks, yung kanilang mga mangingisda. Kasi nga pag bagyo, ang hirap dyan eh. Unfortunately, that artificial island turned into now a permanent island and then a military zone island. Kaya yan ay ating protesta since 1995, no? Tapos syempre, pero 1995, tandaan natin, 1994, nag-take effect yung UNCLOS, no? At ang UNCLOS, China ay isa sa mga signatory dyan. So isabihin, kinikilala ng bansang China yung tinatawag nating 200 nautical mile na nakatalaga sa bawat bansang nandun. So yun yung mga problema natin na kinakarap. Pero ako honestly, to cut the story short, na kasi mas mahaba pa yung paliwanag dito, tingin ko, ang isa sa mga dahilan kung ba't nahati tayo, dahil perhaps yung ating last administration natin, to be blunt about it, no, ay naging masyadong cozy or masyadong parang naging masyadong paborito ng past administration yung China, ano, at sa kapalit na rin minsan ng ng mga problemang
kinaharap natin yan, lalo yung ating mga fisher folks. Tandaan natin kung merong mga mangingisda dyan sa Mindoro na halos mamatay na, no? Di ba? Pero parang hindi natin to sinuportahan ng past administration. So, yan yung mga kita. Pero naging effective din halimbawa yung naging narrative ng past administration na baka gerahin tayo ng China kung lalaban tayo sa kanila. Again, alam niyo, yung China at yung Vietnam ay merong code of conduct kahit nagyagera sila. So, ibig sabihin, mukhang ano yun, no? Mukhang naging epektibo sa mamamayan natin na, baka girahin tayo ng China at alam naman natin, no? Napakalit na bansa natin at napakalaking bansa ng China. So, it's difficult to enter. So, hindi ako naniniwala rin kasi na yung sa ganung bagay, dahil ang paliwanag ko nga, tandaan natin, iba ang political life, iba ang social life. Kahit may mga sigalot ang mga bansa sa mga usaping politika, patuloy pa rin ang trade, patuloy pa rin ang mga economic activities. Dahil historically, kahit may gera, nakita mo maigi, tuloy pa rin yung mga economic activities ng mga bansa dahil may mga pangangailangan sila sa isa't isa. So, tingin ko yan ang mga naging dahilan kung bakit naging effective din. No? Kaya minsan, ang hirap i-reconcile din na parang, may mga halimbawa, yung mga grupo na naniniwala nga doon sa tama ang China, pero China isang communist party, pero galit na galit naman sila halimbawa sa Communist Party of the Philippines. So makita mo yung mga inconsistency. So ano ba ang basis ng ating paniniwalaan dyan? So sana at the end of the day, sabi ko nga, ito ay usapin ng national interest. Usapin ito ng intergenerational interest. Ang makikinabang dito ay hindi lang tayo choosing ang ating mga anak, kundi yung mga magiging anak ng ating mga anak pa in the future dahil sa potensyal na yaman na pwedeng makuha dyan sa West Philippine Sea. Ito, isang bagay pa, no, din Junicio, sir. May bago sila na nanggagalaiti, yung Chinese Embassy na naman, dahil daw dito sa patuloy na pakikilahok ng ating sandatahang lakas ng bansa doon sa military exercises, kasama yung ibang mga kaalyadong bansa natin. Ano ang basa nyo rito na sabi ng Chinese Embassy, nagpapatindi lang daw ng tensyon dyan sa South China Sea, yung mga ganitong pakikilahok natin sa military exercises? Well, as far as I know, ang Pilipinas ay may sariling konstitusyon. As far as I know, we define our own foreign policy direction at walang dapat sino mang magdikta kung ano man ang tingin natin ay para sa kapakinabangan, para itaguyod yung ating national interest. Katulad kanina pa binabanggit yung national interest nito. So hindi naman ito dapat pinapakailaman. Katulad ng hindi dapat natin pakailaman, halimbawa kung sino ang gustong kausapin ng China, kung meron din silang mga military exercises. Di ba? So hindi naman yan at tandaan natin, no, sa panahon nga ngayon, it's very important to keep and it's very important for any country, especially tayo, na mag-invest na talaga sa ating national defense. Ang tagal na nating nakalimutan ito dahil masyado tayong nakatutok halimbawa sa ating internal security. Pero tandaan natin, no, sa panahon ngayon, no, ng geopolitics, mahalagang handa tayo hindi para makipaggera kundi para protektahan. Kung sakaling may mga sigalot, at least we secure our territory, we secure our people, no, from any possible spillover effect ng anumang mga conflict o sigalot ng mga bansang katabi natin. Right. So, hindi ito para lang sa China. Baka hindi ito ginagawa natin para sa China. Importante, pag tinanong ako, nagle-lecture ako sa mga militar natin, sa mga police. Talagang, sabi nila, importante talaga yung capability training. So, lalo na nga ngayon, no, panahon na ng AI, cybersecurity. Ayan na nga. Isang pindot na lang yan tayo. Tapos kaya pa ba nating matuto? Hindi naman natin kaya bumili ng ganung napaka-mahal na mga equipment, na mga military equipment. So, natin kaya yan. So, what we can only learn from them ay, yun nga, itong joint military exercise para matuto tayo. At hindi lang ito purely military, meron itong socio-civic component, emergency, humanitarian, etc. So, yan yung mga kabuuang component ng joint military exercise. Din yung ilang pahayag ng ating mga opisyal ng gobyerno, kabilang na yung wag na tayong sumagot sa Chinese Embassy o sa China. Meron din yung nagsabi na i-give up na lang natin ang KIG at iba pang mga pahayag ng ilang opisyal na tila pumapabor sa China. Ito ba'y nakakatulong doon sa ating stand o ipinaglalaban dyan sa West Philippine Sea?
Of course, Christian, definitely hindi ito nakakatulong dahil mas lalo nagiging masaya ang Chinese government sa iba't ibang pahayag ng ating mga pinuno, no? May mga ilang mga senador, kongresista pa nga na nagpapahayag ng parang hindi pagsuporta o pag-question sa ating mga sa ating napadalunan diyan sa Philippine Court of Arbitration. Parang logic dictates na kapag ang isang batas, even sa atin, di ba? Kung merong isang tayong experience na pabor sa atin, kailangan ba itong questionin? Halimbawa, mataas ang grade natin. Kailangan bang questionin? Mga estudyante ko, yung questionin ba nila ako din? Ba't ang taas na grade ko? So, kaya parang kung isang bagay na pabor, you really have to support it. No? So parang either you are parroting, suspect ko lang naman, parroting the position of our contending parties. Kung gano'n ang nagiging statement natin. Di ba? Parang isa itong paglabag din sa ating mga sinumpaang tungkulin bilang pinuno ng ating pamahalaan. So, yan yung dapat. No? Kaya ang sabi ko nga, wala tayong harmony of interest in terms of harmony of national interest. Andiyan na yung West Philippine Sea. Simplihan natin ang West Philippine Sea. Kasi sabi ko lagi sa mga estudyante namin, kapag malayang nakapamangingisda ang ating mga mamayan, dyan sa Baho de Masinloc, sa Scarborough Shoal, sa Mississippi, kapag yung ating mga marine scientists from UP at from other universities ay nakakapag-explore ng maayos dyan, ng hindi nakaharas, sino ba makikinabang? Amerikano ba? Canada? Hindi, di ba? Mga kapwa natin mga Pilipino mangingisda. At sabi ko nga, imagine mo yung mga mangingisda noong 80s, meron kayong mga nakausap, yung mga mangingisda ng 80s dyan sa Zambales, na dati traditional fishing ground yung Scarborough Shoal, Mischief Reef, lahat yan Kumbaga, dati silang nangingisda yan, pero ngayon hinarangan na. So anong pakiking pakaramdam mo kung ang pamilya mo ay talagang namuhay sa pangingisda lamang, yun na naging economic activity nila, then all of a sudden, pagbabawalan mo kasi biglang sa kanila na. So, isang punto pa din, matagal na nating naririnig yung pagbuo ng Code of Conduct dyan sa South China Sea. Napakatagal ng panahon na pinag-uusapan na ito pero hanggang ngayon wala pa rin. Makatotohanan pa ba ito? Mangyayari pa ba ito? Samantalang ayaw naman ito ng China. Well, noong 2002, Tuesday, Christian, there was already an attempt. Meron ng parang semblance of Code of Conduct na naman na gawa yun between ASEAN state. Ngayon nga, tandaan natin, ang Pilipinas ang magiging host ng 2026 ASEAN meeting. At isa sa mga target ng DFA ay muling mabalikan itong Code of Conduct para at least mag-level off ano ba yung mga minimum uli. Pag-usapan kasi sabi ko nga, laging dapat buksan natin yung mga channel. Bakit natin buksan yung mga pagkakataon? Huwag tayong magsawang mag-usap. That's yung tuturo namin sa mga estudyante namin sa diplomacy, dahil kapag nagsarado tayo ng mga pag-uusap, baka hindi na natin matansya kung ano yung mga posibleng mangyari. And for that reason, we always believe, despite the differences on opinion, on political positioning, importante yung mga pag-uusap. At yun ang ginagawa ng ating DFA. Ito, may input yung ating reporter dyan sa Senado, si Atinim Faravelo. Paulit-ulit daw, sinasabi nitong si Senador Marcoleta na bigyan nyo nga kami ng konting background dito. Paano ba masasabi natin na atin yung KIG when in fact, sabi ni Marcoleta, ay labas na raw ito ng EEZ? Alam mo, meron na pakinggan akong maritime expert, si Attorney J. Batumbaca, at even si Justice Carpio. Sinasabi nila, for example, na yung KIG, yan ay isa sa mga KIG, Kakalayaan Island Group, isa yan sa mga naunang presidential decree na nilabas noon ni dating Pangulong Marcos Sr. Na nagsasabi na sa atin yan. At from the very beginning, never natin narinig even sa Chinese government na kini-question niya KIG, Bakang nagulat ako, ba't natin kini-question, ba't kailangan ipamigay, At dahil nga usapin ng coordinates, very technical yung coordinates dahil saan ka magsisimula sa murder? Ang maliwanag naman sa UNCLOS na kung saan ay signatory ang China at Pilipinas, pero you are allowed for your exclusive economic zone for 200 nautical miles. So may tukat na yan. So bakit kailangan pa nating hanapin yung sinasabi pang coordinates kung maliwanag naman na ito ay
nabanggit na sa OMS sa ating mga domestic laws. Tandaan natin nung baseline law, ang naalala ko yung sponsor nito si Senator Tol Tolentino, no? Talagang nire-define niya, ginawa nilang consistent yung ating Philippine baseline law sa UNCLOS. So wala ka naman dinadagdag diyan wala ka naman binabawas. No? Tsaka yung tanda natin, 'di ba, yung si tawag ito, no? Yung may-ari ng PMI, no, kasi siya yung mga naka-discover ng area na yan no. Yung Thomas Scholl no, kasama yan sa Kalayaan Island Group. At talagang nakatira dyan din, di ba? Yun nga po, may nakatira. In fact, maganda nga dyan yung documentary ni Joseph Morong nakita ko tsaka yung sa food delivery, no. Pag-asa Island, isang Tama po community na yan. Yeah, barangay po yan. Yung Kalayaan, yung lugar na yan ay barangay po. Ng Palawan, sakop ng Palawan. Ng Kalayaan Municipality, yung lugar na yan, tapos dyan ay part nga ng probinsya ng Palawan. So, why all of a sudden, ipamimigay natin, no, para lang matapos ang ano. So, parang again, babalikan mo nga yung isang pagkakataon na atin nito Tsaka, hindi nga yung kinu-question ng China, tapos tayo ang mamimigay. So, hindi ba kaduda-duda yung mga ganung pahayag, no? With due respect to Senator Marcoleta, no? Hindi ko alam paano niya to naisip na sabihin, no, sa isang confirmation hearing na in the first place nga ay hindi naman dapat pag-usapan yon, no. Pero nandiyan na yan. So maganda talagang linawin natin at anuhin natin, pag-usapan natin. Kasi nga at the end of the day, kung may mga polisiya, may mga batas na pabor sa Pilipinas, hindi ba dapat ito ay itaguyod natin rather than contest, rather than provide a counter narrative which is contrary to the rights and claim of our country. So, yan yung mga dapat nating itindihin maigi. Okay. So, yan lang muna sa ngayon. Din, Dionisio Sir, sa susunod na pagkakataon po ulit, kung kailangan namin ng inyong mga opinion sa mga bagay na ganito, tatawagan ulit namin kayo. Salamat po sa isang karangalan po. Maraming pong salamat and a blessed Sunday po sa ating lahat. Salamat din, Animal Lasal. Binil. Thank you. Binil. Salamat po. Magandang umaga po. Si Dean Gary Ador Dionisio, ang School of Diplomacy and Governance ng De La Salle College of St. Benil.